Yo, yo, ako nga pala si J. King at yon gusto ko lang i-review yung mga sinabi ni Looney at ni Fruz sa teritoryo at syempre kay Denmark sa hari ng walang tugma. At magbibigay na rin tayo ng konting paliwanag at opinion mga tropa. Yon, panoorin natin. Tapos nitong nakaraan, nakita ko pala, parang, hindi ko alam kung trip-trip nyo lang yun o magkaaway ba kayo ni J. King? Hindi. Ewan ko sa kanya. Ewan ko dun. Sino ba yung ano? Parang nakita ko lang Parang may naman yung... nag-viral kasi siya na rapper eh, no? Yung Oo. ba yung, hindi, sabi mo kasi ano, di ba, parang, May nakita ko lang yung pattern na yun. Yung parang pag may buang-buang sa liga. Yun ang pinupush nila. Buong pinupush. Buong ka daw Denmark. Dito all pros lilinawin ko lang. Tryouts pa lang ni Denmark yan. Kaya hindi namin siya pinupush tol. Kung tutuusin, pangalawang tryouts niya yan. Dahil hindi namin siya tinanggap ng unang tryouts niya. Kasi nga alam namin hindi siya nagra-rhyme. Hindi pwedeng hindi ka nagra-rhyme, di ba? At yun nga, binigyan siya namin siya ng pagkakataon. Isang taon yung hinintay niya doon tol para makapag-tryout siya uli. At yun nga yung nangyari, ganun pa rin siya pero nag-viral na nung pangalawang tryouts niya. Hindi naman natin tol sa totoo lang, hindi natin makokontrol yung mga tao. Pinupush namin yung mga magagaling pero syempre hindi nila napapansin yung mga magagaling dito sa teritoryo. Ang napapansin nila yung katulad ni Denmark. Yun, tao na may gusto nun tol, napanoorin nila yun at i-share. Sino ba naman liga ang ayaw i-push yung mga magagaling, di ba? Syempre, gusto rin namin makilala yung liga namin sa mga magagaling. Kaso gaya nga ng sinabi ko tol, hindi namin control yung mga tao na si Denmark yung gusto nilang panoorin at hindi yung magagaling. Siguro umay na sila sa mga bars o sa mga seryoso, gusto naman nila sumaya o kaya yung kakaiba. Kaya yun, si Denmark yung nagustuhan nila. Tsaka ito na lang isipin nyo tol Sa flip top may naglalaplapan. Sa flip top, may mga naguhubo. Sa ibang liga, may nagsasampalan at kung ano-ano pa. 'Di ba? Tapos si Denmark nagra-rap lang. Wala lang sa rhyme. Masyado mong punahin. Dapat hindi ganun tol. Dapat patas ka rin. Mas malala pa ngayon ginagawa ng ibang liga Pero namimili ka ng titirahin mo, 'di ba? Yung kaya mo lang. Imbis na mag-push sila ng pang flip top. pero may ano ba yun, yung ano na yun, yung rapper na yun? Hindi, halata naman eh. Pag sa ano eh, halatang merong mali Pero sa naging ano, O tol, meron talagang mali sa kanya. Si Denmark talaga, hindi talaga siya normal na bata tol kung titignan nyo. Kasi nakakausap namin yung magulang niya, bata pa lang si Denmark. May sakit na siya sa puso. May butas yung puso niya hanggang ngayon tol. At yun nga, bata pa lang siya, lutong-luto na siya sa gamot. Tingin ko nagkaroon sa kanya ng epekto yung nangyari na yun. Kaya ngayon, naging ganyan siya. Nangangarap lang din naman siyang maging battle MC na kahit hindi siya normal, kahit hindi siya tumutugma, gusto niya maging battle MC. Syempre, wala sino ba tayo para hindi natin pagbigyan yung mga ganun tao, 'di ba? Bigyan natin ng chance dahil doon siya masaya. Yun yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Mas mahirap naman kung i-hate natin siya, ibabash natin siya na alam na nga nating may problema siya. Tapos yung opinion mo pa sa kanya mali, imbis na ikaw ang nauna sa larangan na to, sa kultura na to, na dapat magpayo sa kanya ng maayos, kaso hindi. Parang nilait mo pa siya, nabuwang-buwang siya, imbis na sabihin, intindihin natin na rapper din naman yan, kauri natin yan, kapwa natin yan, na kahit bubuwang-buwang pa yan, suportahan natin. Kasi nga, ikaw yung nauna. Yun, bagong nagra-rap pa lang yun. Ano ba gusto mo? Magaling agad. Wala namang ganun, tol. Walang magaling sa umpisa. O kahit siya, sabihin mo man hindi gumaling, at least ginagawa niya lang yung gusto niya kung saan siya masaya. O baka naman pros, kaya mo lang siya nilalait na gano'n, nakikisabay ka lang kasi trending siya. ano siya naging viral siya ngayon eh. Diba? Viral talaga. Gusto ko nga hamunin ng freestyle nun. Nakita ko eh. Uy, tangin na no? Parang bata na nagsusumbong kay Looney. Gusto ko nga muna ng freestyle nun Alam mo na nga gano'n si Denmark, sinabi mo pa kay Looney yun. Papalakas ka tol. Ikaw? Ikaw. Ako? Hindi ko pa napapanood. Nakikita ko lang ngayon. Parang yun lagi na laman ng feed ko. Pero hindi ko pa napapanood yung battle eh. Ano bang nangyari dun? Ano? Nakakatawa? Ewan ko sila, natatawa sila. Pero sa akin kasi parang ano na siya eh. Parang cringe yan dating, awkward eh. Pero ano naman, parang kuwela rin talaga. Kasi Ano ba talaga? Cringy ba o kwela talaga? Ang gulo mo naman pros nung doon ng tatay pagkatapos nung Ayun nga, laban. nakita ko nga. May
Yun, sinundo siya ng tatay, tol. Doon pa lang makikita mo na yung suporta ng tatay na kahit ganun yung anak niya, di ba? Nakasuporta siya sa anak niya. Rap battle man yun, tol. Kahit na sinasabihan mong buwang-buwang, at least may tatay na sumusuporta, sumusundo sa kanya, nag-aalala. Tato, ilay sundo ko, let's go. Gano'n na linya, parang sinundo ako ng tata. So ano lang siya, parang comedy na ano. Saan to ginawa? Ewan ko sa liga nila sa liga nila sa Cabanatuan din sa teritoryo yata pangalan noon. Yung ba Episode Bruce na to, ewan daw niya, pero sa teritoryo daw ata pangalan. Di ba napanood mo si Denmark? O di alam mo, tol, yun. Alam mo kung ano yung liga namin. Nagpupunta ka dito sa Cabanatuan, tol, ah. may review natin? Kulit Nakita ko, sabi ko, "Ba't parang viral tong rapper na to?" Tapos nakita ko na ano. Sa tingin mo ba maraming hindi okay ang mental health na battle rapper? Sa tingin mo? Like, honest opinion mo? Posibleng yung battle rap na lang nila Parang Keeping them sane. parang yung platform nila para ilabas yung kung ano nila yung rage nila, yung kung anong naiisip nila. So tingin mo mas Pero sa akin, tol, kung yung mga buwang na sinasabi mo, mas pinipili yung pagrarap, para sa akin mas okay yun. Kaysa mas lalo silang mabuwang, di ba? Dito sa pagrarap, kahit pa paano nalilibang sila. At hindi sila nakakagawa ng kung ano man na masama. Tsaka hindi naman sila gumagawa ng masama para i-hate natin, tol. Pinapasok lang naman nila yung kultura natin. Nangangarap lang din sila. Nangangarap lang din sila na maging katulad natin, na nasa flip top, na bumabattle. Kaya wala tayong karapatan para pigilan sila doon. Maging buwang man sila o matino. nakatulong yun sa mental health nila. Ang battle rap. Depende kung paano gagawin nila kasi tulad nun, binibigyan siya ng yung si Denmark, binibigyan siya ng mga false hope na di ba, gagaling ka pa. Baka din natin. Tol, hindi false hope yun, tol. Unang-una, hindi naman isa lang yung nag-react. Lahat, tol. At hindi kami magkakakilala doon. Sabi ko nga sa'yo, tryouts pa lang ni Denmark yun. At isa pa, hindi kami magkaka-close doon lahat. Dahil tryouts pa nga lang yun, puro bago yung mga nandun. Pwede ko bang sabihin sa kanilang pag bumanat si Denmark, mag-react kayo? Syempre, hindi naman, di ba? Mapapanood nyo naman yung sa video, mapapansin nyo. Ang totoo lang dyan, kaya nag-viral si Denmark. Yun nga, kasi nga, kakaiba siya. May natuwa, may nainis, at may katulad mo naman din. Main event nga agad siya sa isang event Talaga? Nagulat ako main event ka agad. Tamo, stalker, alam niyang main event kaagad si Denmark. Natural, tol. Viral si Denmark Natural na i-main event namin yan. Ano gusto mo, di ba? Viral siya, tapos ilalagay namin siya sa baba. Siya pinakasikat dun sa lalaban. Karapatan niya maging main event, tol. Common sense na yan, di ba? Bilang rapper, ang tagal mo ng rapper. Hindi kasi ngayon, syempre, importante na rin yung yung virality. Tama si Looney, alam na alam, di ba? Samantalang ikaw ha, pros! Ang kulit no? Kumbaga, isa na yun sa... Yun din ang naisip ko, baka tinitake advantage lang nila yung season ng kasikatan na yun, tsaka para maangat yung liga rin nila. Nandun na yun, tol. Kaya nga kami kumikilos para sa liga namin, kaya nga kami nagpapa-tryouts Mahanap kami ng mga bago na yun, lalahok dun sa liga namin, babattle dun, at mga bagong madidiskubre. Kaso nga, natapat tayo kay Denmark, di ba? Wala naman siyang ginagawang masama. Wala naman siyang ginagawang krimen. Para sa kanya, gusto niya lang mag-rap, tol. At hindi naman niya kasalanan na pinanganak siyang ganon. Kaya dapat suportahan natin siya dahil tayo yung nakakaintindi sa kanya. Pero karamihan nga yun na tayong normal na dapat umintindi sa kanya. Minsan yung mga ibang normal, sila pa parang abnormal. Ano yun, nagpapaka-superhero ka sa hip-hop na bawal dito yung ganyan. Sa hip-hop, walang bawal, tol. Kahit sino pwede dito. Malawak, tol, ang hip-hop. Kasya tayong lahat. Kaya hindi mo pwedeng bawalin na may bubuwang-buwang dito sa hip-hop o sa kultura natin. Dahil unang-una, lahat dito pwede. Talangka ka na lang kung gano'n, di ba? Nasa taas ka na, ayaw mo pa ng may mga bagong pumapasok. Alam mo na nga hindi ka mahihigitan pero pinupuna mo pa. Mas maigi kung sinusuportahan na lang natin sila kaysa punahin, di ba? Yun nga, pero gets ko rin yung sinasabi mo na yung sa akin pagbibigay ng false hope. Kasi parang unfair din dun sa tao. Parang baliw na binabaliw pa Parang Tol, entertainment kasi yun, tol.
'Di ba? Entertainment din yung battle rap. Hindi pwedeng lagi kang seryoso doon, tol. Hindi namin siya binabaliw, tol. Kami nga nababaliw sa mga banat niya. At yun, hindi namin siya tinatawanan lang basta. Natatawa kami kasi nakakatawa yung banat niya. Tsaka may mga malalaman naman na siya na binabanat Hindi naman lahat, hindi naman hindi tumutugma. Meron pa rin naman siyang tumutugmang okay. Di parang hindi, dapat siguro bigyan siya ng, kasi parang kung, Parang ipaliwanag sa kanya na natutuwa sa'yo yung mga tao lang, ganun na lang, natutuwa sa'yo. Pero wag na sabihin na, balang araw magiging malupit ka. Titol, yun sinasabi namin sa kanya yun. Na wala siya sa rhyme talaga. At yun ang nagustuhan sa kanya ng mga tao, yung kakaiba niya. Hindi namin siya tol sinasabi o inaano na gagaling ka balang araw kasi lahat naman talaga pwedeng gumaling eh. Totoo naman yun, 'di ba? Wala naman magaling agad. Pinagtuunan mo talaga, matututunan mo yan lalo kung battle rap. Marunong naman na siya mag-rap eh. Di lang siya marunong mag-rhyme. Kaya nga hari ng walang tugma tol eh. Wag na lang ganun, parang hindi, siguro kung ano niya talaga, kung hanapin niya talaga yung sarili niya at hindi siya tatarantaduhin kung ng mga taong nasa paligid niya. Kung mahanap niya siguro talaga yung mga tamang tao. Kasi minsan, yun lang din yung makakapagpigil sa'yo, ba't di ka makausad sa karera mo eh. Nasa maling, maling circle ka. ka. Sa maling circle ka. Yun, para sa akin naman yung sinabi na Idol Looney na yun, na nasa maling circle si Denmark. Para sa akin, nasa tamang circle si Denmark. Bakit? Kasi kahit na pinagsasabihan nyo siyang buwang, gaya na sinasabi ni Frus, at yun, may mental issue, tinanggap pa rin namin siya sa liga na to. At sinuportahan namin siya, tinuring namin siyang normal kagaya namin. Para sa akin, mas okay na napunta siya sa amin. Kasi kung sa inyo siya napunta, kunyari sa liga nyo, tatanggapin nyo ba yan si Denmark? Hindi nyo naman tatanggapin niya, baka tawanan nyo pa yan, paalisin nyo pa yan, di ba? Pero kami, kahit na alam namin na ganun siya, tinanggap pa rin namin siya sa teritoryo, binigyan namin siya ng chance dahil isa rin siya sa nangangarap o gusto ng battle rap, gusto maging battle MC. Kaya tingin ko, nasa tamang circle siya. Naayos din, nakilala siya, tinutulungan siya sa pangarap niya, at ngayon nag-viral siya.